Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw na ito ay wala po kaming pasok ngayon. At nabasa ko kasi dun sa mga comment section na ang dami pong nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa Japan at kung ano yung agency namin dyan sa Pinas. Kaya sasagutin ko po yung mga tanong na yan. Pero bago yan, intro muna. Siyempre bago tayo sasagot dun sa mga katanungan ninyo, samahan niyo muna ako. Gugupitan muna natin si Franz kasi medyo mahaba na yung buhok niya. At may ano naman tayo, may konting alam sa paggugupit ng buhok. Kaso ang problema namin ngayon, wala kaming gunting. Pero okay lang yan, i-ano natin ngayon. Meron ako yung clipper lang, ito. Tsaka asan yung supply mo, Franz? Ito, supply. Ito lang yung meron. So, okay na to. Ang nagbigay pala ng clipper na ito, yung pinsan ko, nandito din sa Nagoya. Si Kuya Rimrem, tsaka yung anak niya, si Chester. Yan, sila yung nagbigay nung nakaraan nagpunta ako sa kanila. Pinadala nila yung clipper sa akin. Yan, salamat sa iyo, Kuya. So, magugupit muna kami ngayon at samahan nyo kami habang tayo'y magkukwentuhan kung paano kami nakapunta o nakarating dito sa Japan. So, tara. Ayan si Franz, oh. Yung basura na. Nalagyan. Kasi wala kaming ano eh. Wala kaming yung keep. Kaya yan na lang. Nag-improvise. Improvise, keep. Yan, para hindi magka, ng buhok. O, diba? Para na siyang basura. Basura. Basura rin Japan. Ito yung taong basura. Oh, useless pa rin. Laki ng sa yung buhok niya. Ang haba na. Kaya gugupitan muna natin yan. Ngayon, mag-uumpisa na tayo gupitan si Franz, no? At umpisa na din tayo sa ating tanungan. So, unang tanong, paano kami nakapunta dito sa Japan? Paano ba, Franz? Kasi same lang kami ng school ni Franz eh. Same lang kami ng paaralan dun sa Japan. Sa Pilipinas, sa Davao. So, nag-aral po kami ng Nihongo dun sa Inaho. So, same po kami ng school. Kasi kung pupunta po kayo ng Japan, kailangan talaga natin ng kailangan natin matuto ng yung language ng mga Hapon. Kasi po yun po yung daan natin para makausap or makapag-communicate sa mga Hapon. Kaya yun, una namin ginawa, nag-aral po kami ng Nihongo, doon nga po sa Inaho, sa Davao. Pero sa Manila po, hindi ko po alam kung saan kasi nga po sa Davao po kami nag-school. Pero yung agency namin is nasa Manila. Yan. Yan nga po yung sunod na tanong na sasagutin natin. Kung saan kami saan yung agency namin. So, ayun. Ang agency po namin is nasa Manila po. Ang name ng agency namin sa Manila, Bison Agency. Yun po. Tapos, nga pala, 6 na buwan po kami nag-aral dapat ng Nihongo doon sa Davao. Pero yung sa amin kasi mabait yung school namin kaya hangga't hindi pa kami nakakahanap ng employer, tuloy-tuloy yung aral namin para mahasa talaga sa Nihongo. Yun, umabot ako ng 1 taon doon eh. Si Franz, 2 taon siya sa Inaho sa pag-aaral ng Nihongo. Medyo natagalan. Yun po. At kung kayo naman po yung nasa Davao lang, magbabala kayo na mag-apply. May naman sila. Papakita ko dito yung Facebook page ng Inaho para makapag-enroll kayo doon. At saka pag
Kasi yung school kasi namin, school lang talaga sila. Pero minsan naman, nagbibigay sila ng yung kumbaga tutulungan kayo na makahanap ng ng employer. Ayan. So, pero unang gawin niyo talaga pag gusto niyo pumunta dito sa sa Japan, aral po talaga muna kayo ng Nihongo para po maka-communicate po kayo sa mga Hapon. Meanwhile, yung natapos na po yung namin, gupitan session. So, yun nga po, kung nasa Davao kayo, try nyo po magpunta sa Inaho, and then yung agency is Bison. Search nyo lang din po sa Facebook, meron po sila nun. At sa mga iba-iba kasi po yan, may kasama din kami dito na taga Maynila. Ang ginawa niya po, nagpunta po siya sa Bison, sa agency, and then parang pinag-aral sila ng ng Nihongo, pero nauna yung sa kanila, yung interview. Kadalasan kasi nauna yung yung interview. Pag merong ka na, may employer ka na dito. So, yung iba, sila yung kumbaga sponsor sa pag-aaral mo. So, sila yung nagpapaaral sa iyo. And then saka ka mag-aaral. So, ibang din 'yon, ibang case din 'yon. Pero kung sa amin po, based sa namin, experience namin. Nag-aral muna kami. Tapos after mag-aral, hanap kami ng employer namin. Isa lang kami sa interview. And then pag nakuha kami, antay lang ng mga ilang buwan para lumabas yung COE. And then pagkalabas nun, yun na. Tuloy-tuloy na yun. So, yun po. At kadalasan kasi ngayon, yung mga hiring ngayon, farmer, tsaka kaigo, or yung anong tawag dito? Caregiver. So, yun po. Ang status naman po sa caregiver, kasi may mga kakilala po ako na caregiver naman po yung course nila, ay yung nila. Ang gagawin niyo po, dun sa anong school ba yan? Anong school ba yan, Franz? Putulin sa Onodera, yun. Oo. So, yun po, sa Onodera, minsitsu muna, interview ka, tapos yung employer mo yung sa'yo, gagastos para mag-aaral ka dun. At sa naman sa amin, yun, mag-aaral ka sa kanila, and then pag may sila, kumbaga may offer, na may mabalitaan sila na ganyan, so pwede ka nila itulungan para pa-line up ka doon sa interview. So may chance ka na makuha dyan sa skills na yan. Kasi minsan may naghahanap din kasi ng mga anong tawag nito, yung mga skills na ganyan, yung mga dito sa Japan. So pupunta doon sa maghahanap, and then kung magustuhan kayo yung kukunin. Yan. So, ang bayad namin doon, wala namang masyado. So, ayun, mag-aaral ka ng 6 months yung aral mo. So, ngayon, parang hindi ko nakalimutan ko kasi kung magkano yung bayad namin doon eh. Pero kung gusto niyo talaga, mag-inquire na lang po kayo doon sa Inaho. Ayan. Ito naman si pare, ang taga Maynila. Anong sa style niyo, pre? Ano yung kalakaran sa inyo doon? Di ba sa amin kasi school muna. Ito kasi si Bam, iba yung nila. Sa Manila kasi to sila. So, ano yung sa inyo, Bam? Ano yung mga ginawa mo para makapunta ng Japan? Nag-apply ako sa mismong agency. Tapos pinag-aaral ako ng isang buwan online. Isang buwan online. Tapos nag-intay lang ako bago ma-process yung COE, Certificate of Eligibility, pagkatapos naisabay ako sa inyo. So yun yung iba kasi yung namin tatlo. So, kami ni Franz, same kami. Tanungin naman natin si Bam. So magkano yung nagastos nila? San si Bam? Ay. Magkano ba yung nagastos nyo, pre? Ako? Oo. Sa online schooling, 20,000, pero reimbursable kapag nandito ka na sa Japan. So 20,000 yung gastos sa schooling. Schooling tas medical nasa almost 3 to 4K.
3 to 4K. So, nasa 24. Pero reimbursable naman yung 20K, bali parang ginastos ko lang pang medical lang talaga. Medical na lang, no? So, yun po. Ang bayad po sa sa schooling nila Bam sa Maynila. 20 plus medical 4. So, 24 po lahat yung ginastos ni Bam para makapunta dito. Sa amin kasi, parang yan may tuition kami ng parang, hindi lang ako sure ha, pero based ko, parang 5,000 yata yun, Franz. 5,000 yung isang taon, ay isang buwan. Sa Inaw? Oo. 1,000. Nakalimutan ko 1,000 ba yung, 1,000 yung isang linggo. Yun ba yan? Hindi, isang buwan pa rin, isang buwan. Isang buwan ba yan? O, ayan. So, medyo mura lang po dun sa Inaho po. Compare po sa iba. Kasi yung ibang school nga, nagbabayad kayo ng mga 30. Ganyan. Sa language pa lang yan. Ayan po. Kaya medyo, kung gusto nyo makatipid-tipid, sa Inaho kayo. Kasi medyo mura po dun. Yun. Ay. Wala kasing walang gunting. Kaya clipper lang muna yung ginamit ko. Sana po nasagot ko yung mga katanungan nyo. At hanggang dito lang po yung video natin. At hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat po at bye-bye!